Hello everyone! Kami pala ay may lakad papuntang Mansalay. Tanggal na yung ano niya, de. Itong aking asawa, pag ito ay nag-aya, ang aking papel sa kanya ay mag-booking kung saan niya gusto kami pumunta. Pero sa ngayon, nag-request ako sa kanya na gusto ko doon sa MB Hiraya, sa Mansalay. Actually, gustong-gusto niya na talaga mag-rides na yung gagamitin namin yung motor namin. Kasi yung isang malaking motor ay nasa pagawaan. So, itong isa, bihira kasi itong mailabas ang mga motor dahil lagi ngang wala si Ben sa bahay. So, napag-desisyon na namin after namin dumating galing Manila ay mag-rides kami nga ng medyo long ride. Long ride na yung tawag doon kasi 3 hours mahigit ang biyahe papunta Mansalay. So, ito na nga, from head to toe, ang ginagawa ni Ben, talagang inaasikaso niya yung susuotin namin. Talagang ako, wala akong masyadong say pagdating diyan sa mga gamit namin dahil lahat yan ay si Ben ang nakakaalam. Kaya mula sa helmet hanggang sa sapatos, hanggang sa medyas na susuotin ko ay inaasikaso yan ni Ben. Dahil ang support ko naman sa kanya ay yung pag-booking ng aming mga titirhan doon sa pupuntahan namin, kung saan kami mag-check-in, at saka yung mga babaunin namin. Ako yung magpe-prepare noon 2 days pa lang or 3 days pa lang, pine-prepare ko na yung mga dapat bilhin at aming babaunin at 1 day before ay yung mga lulutuin kung meron man o imamarinate dahil kalimitan doon na kami sa labas kumakain. Pero this time, magmamarinate ako ng liempo kasi wala daw kainan doon sa resort. According din naman doon sa may-ari. Sinabihan ako sa chat na kailangan may dala po kayong pagkain pero walang bayad ang pagdadala. Ang meron lang kasi sa kanila available ay tubig at saka yung ibang bagay na madaling bilhin sa tindahan. Pero yung talagang mga meal ay wala. So, madaling sabi, inayos na ni Ben yung aming gamit at kami ay aalis. A day before ay inaayos na ni Ben yung mga susuotin namin, kinokompleto niya pamula sa Bluetooth para pagka kami ay magkasama ay nakakapagkwentuhan kaming dalawa sa biyahe. Kaya nabili namin yung Bluetooth na yan ay mga 6 years na yan. Hanggang ngayon okay pa kahit hindi namin nagagamit, buti na lang ganun. Inayos ko rin yung aming suot na ito yung regalo sa amin na hindi ko alam kung kanino galing. Nakaboots naman kami dyan, tsaka talagang well-equipped kami diyan pag mabiyahe. Talagang kompleto kami sa gear namin, kailangan safe kasi rides nga ito at saka malayo. At ako mismo ayokong mabiyahe nang hindi ako kumpleto dahil takot ako na hindi naman natin gusto magasgasan tayo. Syempre, mabuti na yung sa una pa lang ay nag-iingat na. So, ayan yung araw na kami ay paalis na, nag-prepare na ako diyan at syempre, bago ka umalis, kailangan asikasuhin mo rin yung iiwanan mong aso, kailangan may pagkain na bago umalis, kaya si Choco inuna ko rin at iiwanan ko siya na maraming pagkain para hindi siya magutom dahil kami ay aalis. Unang araw niya ay bibigyan ko na siya ng pagkain niya para hindi na siya magutom. Kasi iyakin yung aso kong yan umahabol yan sa amin kada aalis kami. Nagdidigalig talaga yan. Kasi ayaw niyang naiiwanan. So, ayan, kami ay nasa biyahe na kami niyan ay siguro mga 2 hours bago kami nag-decide ni Ben na kumain dahil ang tumbok namin na puntahan muna ay yung kainan na gusto namin, yung Alberto sana. Pero pagdating namin doon sa lugar na yon, hindi yung Alberto ang amin nakita. Iba na pala yung nakapwesto doon. At so far, at mabuti naman nga at yun yung napuntahan namin dahil masarap ang pagkain nila. So, nag-enjoy kami doon ng aming tanghalian. Ano oras kami nakarating doon? Siguro mga 3:30 na ng hapon. Kasi tanghali na kami umalis dalawa dito sa bahay Nung nandun na kami sa kumain kami siguro mga 1 hour kami nag-stay. Nag-picture taking kami ni Ben doon sa Chobis na restaurant doon sa Bansod. At umalis na rin kami agad after namin kumain doon at kami ay nagdire-diretso na ng biyahe hanggang doon na sa Mansala. Hindi na kami nag-stop kasi nga gabi na. Malayo. Talagang kung hindi ka sanay magbiyahe at hindi mo kaya ang mag-back ride, ay wag mo nang i-attempt. Pero since ako, simulat sa Pulan si Ben ay bumili ng sasakyan ng motor, ay nasanay na ako maging angkas niya kahit saan. Dahil kung saan-saan kami nakarating na ni Ben, nakamalayong narating ko ay Cagayan na talagang kasama niya ako na kaming dalawa lamang nung umattend kami ng invitational ride sa may Ilocos tour ng anak ni Chavit Singson. So ito, nandito na kami sa resort at dahil nga medyo may kalayuan, ginabi na kami ng uwi dahil hindi naman mabilis si Ben mag-drive. Kaya okay lang yung biyahe namin dahil di naman kami nagmamadali at saka nakabook na rin naman kami doon kaya hindi naman kami masyadong mabilis magpatakbo si Ben at saka pinipigilan ko rin siya kapag medyo mabilis na. Sabi ko nga, since ang mga kalsada dito ay pakilo-kilo, abay mahirap ang mabilis at ang pinunta naman namin dito ay joyride at saka
mag-unwind. Yan kasi yung hilig niya, kaya syempre dapat suportahan natin ang ating asawa pagdating sa mga ganyan. At talaga enjoy din naman ako. At kahit medyo minsan may nervous din naman ako pag sumasakay sa motor niya, pero inihanda ko yung sarili ko na kapag sumama ko sa kanya, dapat ready ako. So ayan, dumating kami sa Mansalay 4:30 ng hapon. So nag-text naman ako doon sa may-ari na malilate kami ng dating doon. So ayan, sinalubong naman kami ng may-ari at winelcome kami doon at inuro kami doon sa Ito pala yung aming tutulugan na kubo. Nandun kami sa pinakang unahan dahil yun ang request ko. Dahil 5 days before pa lang ng booking, nagsabi na ako sa kanya, everyday pala dun ay fully booked. Hindi ka basta-basta makakuha pala. Kasi mabilis yung kanilang resort na yun. Madami nagche-check-in pala dun. Dahil sa na-experience ko, kahit gabi may dumarating para mag-check-in. Tapos dun lang tutulog, kakain, tapos wala na, hindi man sila naligo. Yung mga nakasama namin dun, walang naligo. Kami lang mag-asawa ang naligo doon sa lugar na yun. So, yun lang. At kami ay maayos na nakarating dito at pinuntahang resort sa MB Hiraya Resort. So, thank you for watching. Bye-bye!